Uy! Part 3 na ito. Nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Isang araw, may nahuli itong si Faith na tila patakas sa kanilang gate na kinagulat na nga nito nang makita na si Roxy pala ang babae at pinagtaka kung bakit nakaganito raw itong damit. Dito na nga lumapit si Roxy at binulong kay Faith na pupunta nga raw siya sa bayan at magsasagawa ng secret inspection. Huwag nga raw nito sabihin sa iba lalo na kay Madam Haro at sigurado raw pipigilan siya nito at pagpapalitin ng damit. Kaya shut up nga lang itong bida natin. Aalis na nga sana itong si Faith at naabala pa nga raw niya tuloy ang misyon nitong dalaga nang bigla na nga lang siyang hilain ni Roxy at may top secret mission nga raw siya sa ating bida. At ito ang maging escort niya sa nasabing mission sabay may pakandat pa nga si ate mo. Happy na nga si Roxy na tila nasa date lang hanggang sa sanggal-ngalin na naman nga ng daliri niya ang ating bida at tinawag nga siyang Lady Roxy nasa secret mission nga sila. Kaya naisip na nga ng dalaga na tawagin siya nito na Lexi. Hayop na Lexi lord kilala ko yun comment naman nga ng espada na kinainis na nga ng ating bida. Inakala tuloy ni Roxy na siya ang sinasabihin ng binata kaya nalungkot ito. Kaya natarante na itong binata at sinabing hindi siya nakakainis bagkus ay kinakabahan daw kasi siya. Nag-blush na nga ito nang sabihin ni Roxy na na-excite nga lang raw siya at lumabas silang dalawa. Nagkahiyaan na nga ang dalawa sabay banat na naman ng espada na ang sarap nga raw maging bata, ay. Nabwisit na naman nga si Faith kaya pinakalma na lamang ito ni Roxy at huwag nga raw itong gigil sa espada niya, at napagtantong ngayon nga lang raw niya nakita ang espada ni Faith. Nabahala na nga si Faith at baka raw malaman ng dalaga ang tungkol sa skill niya at sa kanyang pagmumuni-muni ay nabitawan na nga nito ang espada na nasalo naman nga ni Roxy. Nang tignan na nga ito ng dalaga ay sinabi kay Faith na tila kakailanganin raw ng maintenance ng kanyang espada kaya iminungkahing dalhin nila ito mamaya sa panday ng kanilang pamilya. O ayan mukhang sa wakas kikinis ka na nga ng ating bida sa kanyang espada na binara na nga siya at huwag nga raw siya magulo at ninanamnam niya raw ang moment at hinawakan daw siya ng mabangong si Roxy. Tatapa na nga sana ito ni Faith hanggang sa tawagin na siya ni Roxy at nakarating na nga raw sila. Rekta na nga sila sa tindahan ng mga prutas kung saan ibinida ng tindero ang fresh prutas nga raw nila mula pa sa bakuran ng pamilya Hart, lubos na sarapan na nga itong si Faith nang tikman na nga nila ang ubas. Siyempre galing yan sa bahay ika na nga ni Roxy na kinagulat ng tindero at saang bahay daw. Agad sinalo na nga ni Faith ang nadulas na dalaga at may kamag-anak raw kasi ang dalaga na nagtatrabaho sa pamilya Hart. Naniwala naman na nga si Manong na nagpahinga na nga sa dalawa sabay thank you ni ate mo kay Kuya Faith mo. Isang holy night na nga ang umeksena sa palengke na lubos pinangamba na nga ng lahat ng naroroon, at simula nga raw nang namatay ang head ng pamilya Hart ay nagsimula ng manggulo ang mga ito ayon na nga sa mga tao. Napalakas naman boses ni Faith ng kakulaitan na naman nga ang espada kaya napansin tuloy siya ng bullying holy night. Agad nagsorry naman si Faith ngunit since gago talaga itong tarantado ay sisipain na sana siya nito nang bigla na ngang magsalita itong si Roxy at tumigil na nga raw ito. Sino ka naman ika na nga ng lalaki sa ating bidang babae at tila pamilyar nga raw ito, maging mga tao ay tila namukhaan na nga ito na si Lady Roxy. Comment na naman nga ang espada at para matulungan nga raw ni Faith itong si Roxy ay magpanggap nga raw itong jowa nito. Magpanggap magjowa tanong naman nga nito sa espada, na narinig na nga ni Roxy na game din, kaya inabot na braso niya at todo acting na. Todo blush naman nga ang bida natin na maging si Roxy ay namula na rin lalandi sana all na naman tinutotoo na ni ate Natulala na nga lang ang holy night habang ang mga tao naman ay napagtantong imposible nga raw na si Lady Roxy yun at masyadong PDA. Nang makalayo nga sila Faith ay nagulat na nga ito nang marinig ang iniisip ng dalaga at first time nga raw niya may nakadikit na lalaki na lubos nagpapakabog nga raw ng kanyang puso, kaya agad kumalas na nga si kuya mo at nagsorry sa dalaga. Okay nga lang raw ika naman ni Roxy at sanay na daw siya sa mga ganon na kinagulat na nga ng bida at taliwas ito sa sinabi nito sa isip nito, sabay pang-aasar na naman nga ng espada sa bida nating nanghihina na sa mga kaganapan. Kalaunan ay sinundan na nga nito si Roxy na natigilan na nga nang makakita ng isang gem, tila isang normal na babae nga raw tignan itong si Roxy nang makita itong wiling-wili sa mga gem. Uy kuya, bibigyan kita discount kung gusto mong bigyan ng regalo si Lablab mo ika na nga ng tindero sa nahiya nating bida,
na inasar na naman nga ng espada. Binalik na nga lang ni Roxy ang nagustuhang gem at wala naman nga raw ito sa kanyang gamit at umalis na. Sa kanilang paglalakad ay napatanong na nga ang dalaga sa kung may mga kakilala nga raw ba itong si Fate na ibang warriors hanggang sa natigilan na nga sila nang marinig ang mga tsismosong mga ito na may gumigala nga raw na halimaw sa kanilang lugar na nang papatay ng mga goblin, na kinabahala na nga ni Fate. Isa pa nga raw sa mga usap-usapan ang tenga ng King Goblin na dinonate sa ampunan na palaisipan nga raw sa kanila. Dito na nga sumingit sa usapan ng dalawa ang dalaga at kung maaari nga raw ay sabihin sa kanya ang iba pang detalye na kanilang alam. Iyon nga lang raw ang nalalaman nila kaya sa mga warrior na nga lang daw magtanong ang dalaga, kaya humingi na ng tulong kay Fate at dalhin nga raw siya nito sa tambayan ng mga warriors, at dito na pagtanto ni Fate na ito talaga ang layo ni Roxy sa secret investigation na ito, na hinahanap nga raw ang gumagalang halimaw. Dumiretso na nga sila sa tambayan niya na inakala na ngang patay siya at ngayon lang ulit nila nakita. Pinakilala na nga ni Fate ang kasamahan niya nga raw sa trabaho na si Lexi. Nakinagulat na nga ng bartender at may jowa na pala itong si Fate. Natarante na nga ang bida natin at baka ma-offend nga raw si Roxy ngunit tila maging itong si Ate Roxy mo ay kinikilig rin na pati walang malay na baso ay nadamay. Inasar na naman nga ng espada itong bida kaya nabasag din ang hawak nitong baso. Hay sana all talaga may nagpapakilig. Ako nakabasag na baso, nasugatan ka na, may 2x2 pang hahambales sa'yo mula sa high blood mong nanay. Anyway, ayun na nga sa bartender ay usap-usapan nga raw ang mga bangkay ng goblin na natagpuan kamakailan lang, ngunit ang mga tenga nga raw nito ay nandoon pa, na ayun na nga kay Roxy ay kadalasang kinukuha ng mga warrior para sa pera na kapalit nito. Na mas nagpalakas na nga sa pagdududa nito na gawa ito ng isang halimaw. Kinabahala na nga ito maging ng bartender at masama nga raw ito as negosyo nila, dahil kung sakaling totoo man ang chismis ay wala nang dadaan pa sa lugar na yun para makipagkalakalan. Dumating na nga rin sa eksena si Manong matanda kamakailan na kinagulat na nga rin na nakita itong si Fate at inakalang patay na rin siya. Dito na nga nila nalaman na ang halimaw nga raw na gumigala ay leech na ayon nga raw sa kakilala niyang warrior. Kaya bali-balitang mismong mga Holy Knight na nga raw ang gagawa ng paraan para mahuli ito na lubos kinagulat na nga ng dalawa. Teka, bakit pala masyado kayong curious sa halimaw na ito? Tanong na nga ni Manong sa dalawa na kinataranta na nga ni Roxy habang si Fate naman ay nag-aalala sa kung sakaling mangyayari kung makita nito ang totoong siya. Hanggang sa may mga dumating na ngang customer ang bar sabay lapit na nga ni Kalbo sa ating dalaga at makitable nga raw sa kanila. To the rescue naman nga si Kuya Fate mo ngunit di na kinailangan at tumilapo na ang kalbong bobo. At dito nabunyag na nga ang pagkakakilanlan ni Roxy, na lubos kinagulat na nga ng mga ito sabay sorry ng 3 manyak na balot. Nag-abot pa nga ito ng pera at patawarin nga raw sila ng mga ito na tinanggihan na nga ni Roxy at nalulungkot na ganito na raw pala ang takot na nadarama ng dapat prinoprotektahan nilang mamamayan sa kanila. Nagulat na nga sila at lubos na iiba sa lahat itong si Lady Roxy na kalaunan nga ay tropa-tropa na sa kanila. Matapos nga nito ay dumiretso na sila sa maintenance ng espada na lubos kinatuwa na nga ni Greed at feeling fresh na nga raw siya. Todo pasalamat na nga si Fate sa free maintenance na binigay nito sa espada niya, di naman nagpahuli ang dalaga at siya nga raw dapat magpasalamat kay Fate at tinulungan siya nito na makalakam ng impormasyon tungkol sa gumagalang halimaw. Teka pala, bakit wala kang alam sa balak na paghunt ng mga Holy Knight sa nasabing halimaw? Tanong na nga ni Fate sa dalaga. Ayon naman kay Roxy ay wala nga raw sinasabi sa kanya ang pamilya Vlerek ukol dito na kinabwisit na nga ng ating bida. Natigilan na nga sila nang marinig ang boses ni Hado, na siyang tunay nga ay may binubuli na namang bata. Bitawan mo siya, ika na nga ng dalaga sa Holy Knight na Fedo sabay pinalapit na nga itong si Fate na siyang kumuha sa bata mula sa Holy Knight na tulala. Sinamantla na nga rin ito ni Roxy at tinanong si Raffal kung bakit di raw siya sinabihan tungkol sa hunt ng gumagalang halimaw, rason naman ang gago na kamamatay pa nga lang daw ng tatay nito kaya baka di pa kaya ng dalaga. Mukha ba akong di okay? Ribat na nga ng dalaga. Di okay, ribat na nga ng tanga sabay umalis na kasama ang kanyang mga kapatid, humabol pa nga itong si Hado at umayos nga raw itong si Fate. Si Roxy na nga lang nag-sorry para sa bata at dito nalaman na nawawala nga raw ang nanay niya, natuwa na nga ito nang sabihin nilang tutulungan nilang mahanap ang nanay niya. Sa kanilang paghahanap ay napamuni-muni naman si Fate at naalala, na sa unang puntang araw niya sa bayan na ito 5 taon na ang nakakalipas ay nawala din siya dati,
at doon may tumulong din sa kanya na isang Holy Knight, na pinagtaka na nga nito kung nasaan na ngayon. Hanggang sa kalaunan ay nahanap na nga nila ang nanay ng bata. Mukhang iba naman ang nahanap ng bida natin ang mapatitig sa mukha ng dalaga na napatanong na nga sa kanya kung may muto daw ba siya at grabe titigan ng binata. Natarante na nga si kuya mo na nagsabing wala naman daw, medyo paggabi na daw kasi baka mapatrouble sila kung di pa sila makakauwi palusot na nga nitong pumapag-ibig na si Faith. Okay lang kasama naman kita ika naman ng dalaga susko ewan ko na lang Faith tatanga-tanga nandyan na lahat ng signs buwisit sana all. Puro ka pamumula mamatay ka sana sa lagnat, hahaha. Pakauwi ay napaisip na nga itong si Faith sa kung papaano siya makakapag-hunt nang di malalaman ni lablab niya ni Roxy, hanggang sa kinabukasan nga ay rekta bumili sila ng isang maskara na ayon sa espada ay kayang palabase ang ibang tao sila sa mata ng mga ibang tao. Dito na rin napabili si Faith ng nakaraang bato-bato na naglalaman ng kung sakali ay gem, na ibinigay na nga nito kay Roxy bilang pasasalamat nga raw sa lahat, sa trabaho, sa pagkakaibigan, at pagtrato sa kanya bilang kanilang pamilya. Malugod na tinanggap na nga ito ni Roxy at dito lubos na tuwa nang makita na ang laman ng bato at pangangalagaan niya nga raw ito. Ano raw ba nais nitong kapalit ika na nga ng dalaga sa kanya, 1 year supply daw ba ng karne since masiba ito sa karne o batong panghasa para sa kanyang espada. Okay nga lang raw ika naman ang nahihiyang si Faith habang todo nangungulit naman ang espada na kunin nga raw niya ang batong panghasa para sa kanya, hahaha. Sakin Lods kahit like at subscribe lang solve na, salamat.